Maliit lamang raw ang epekto ng taripa ng Estados Unidos sa Pilipinas, ayon yan sa Malacanang Palace. Sabi ng Philippine government, walang masyadong epekto sa ekonomiya ang ipinataw na taripa. Si Alvin Pelobelio magbabalita. Nanindigan ng gobyerno ng Pilipinas na walang masyadong epekto sa ekonomiya ng bansa ang ipinataw na taripa ng Estados Unidos. Ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go, mababa ang ipinataw na taripa sa Pilipinas kung ikukumpara sa ibang bansa sa Asya. Sabi ni Go, tanging Singapore lang ang mas mababa sa Pilipinas na pinatawan na 10% na reciprocal tariff. Ang ibang bansa niya ay nasa 54% habang ang Pilipinas ay mayroong 17% na taripa na ipinataw ng US. Nakikita po natin malinaw na malinaw sa mga reciprocal tariffs na inimpose ng Amerika sa mundo ay medyo advantaged po ang Pilipinas ng kaunti. Kapag linista niyo lahat ng Asian countries, makikita nyo po na ang pinakamataas na tariff ay nag-uumpisa sa mga 54%, pababa ng 40+%, 30+%, 20+%, at ang Pilipinas ay second to the lowest po at 17%. Napag-usapan na raw ng economic team ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang posibleng epekto ng reciprocal tariff ng US. Base umano sa inisyal na assessment ng National Economic Development Authority o NEDA, maliit lang ang inaasahan nilang epekto nito sa gross domestic product o GDP ng bansa. The best possible outcome is a free trade agreement. A free trade agreement means zero tariffs on their side, zero tariffs on our side. That's probably the best possible outcome of that meeting, but again, it's open communication, dialogue, cooperation. Ayon pa kay Go, nakikipag-ugnayan na raw ang Pilipinas sa United States Trade Representative para makapagsaliksik ng pangmatagalang solusyon, kabilang na ang pakikipagnegosasyon sa USTR kaugnay sa taripa. Noong nakarang linggo, isinapubliko ni US President Donald Trump ang ipinataw na taripa sa ibang bansa, kabilang na ang mga kaalyadong bansa gaya ng Pilipinas. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio, sumasaludo sa bawat Pilipino.